Yo, what's up? Welcome back nga pala sa ating video reaction. Yon, tangina na medyo natatagalan tayo sa pagbi-video reaction dahil pinapalipas pa natin yung mga uploads. Ganun pa man, sana nahihintay nyo pa rin at maraming salamat pa rin sa pagtangkilik at may mga nanonood pa rin sa atin. Sa mga hindi pa nakasubscribe, subscribe na kayo dahil magpaparapol ako ng itik pag nadagdagan yung subscriber natin. So yun, hindi na natin to papatagalin. Pero shoutout muna sa mga nagbigay sa akin ng shirt. Kay Boss J, Bilamide. At syempre Black Manila para sa cup. Yun, Flip Top, Boss Arik. Lahat ng kapatid ko sa kultura. Lahat ng fans online. At nanonood ng live. Flip Top merch. Yun, Hype Beat. Branded. Real Jokes. Black Manila. Etibak Barbers. Captain Ads. At syempre King's Crown. Maraming salamat palagi sa pagsuporta nyo. At yun, itong gagawa natin ng video reaction, isa sa pinag-uusapan to ngayon, pare. Ito yung sabi nila, pinaka dark na battle daw to sa Flip Top. Sa pagitan ni Vitroom at ni EJ Power. Alam nyo naman kung ano yung kalidad ng dalawang yan. Mga ibang klase yung villain vibes nila. Parang si EJ Power nag-translate lang siya ng form niya eh. Kumbaga, hindi ko alam kung paano niya napili yung karakter na yun eh. 'Di ba? Parang yung dating charming vibe niya, ginawa niyang may sungay. At si Vitroom, parang ilang beses na napatunayan yon. Kaya siguro sila pinagsalpok dito ni Boss Arik. Ganun pa man, maganda naman daw yung kinalabasan. At saksi rin ako rito nung live pero hindi ko sila napapanood ng buo. Gawa ng may finals ako nun. At para sa akin, sa nakita ko na enerhiya na yon, nakakasabik siya panoorin. So yun, hindi na natin ito papatagalin. Simulan na natin. Kaya tumagal na no? Hindi na papatagalin. Yun na naman tayo sa natatanggal na naman. Visit talaga, oh. Baliktarin ko na lang to. So yun, let's go. Natin dito, lahat ng mga kasama natin mula kahapon, lahat ng support ng Tunay Live at online. Nanalo ng coin toss si EJ Power. Pinili niya mauna si Vitroom. Tigdalawang minuto dapat. Pahinga natin to. Enjoy natin. Ready pala ako dito, guys. Ready ako ng may inom. At syempre, Pagkatapos sa Visayas, yung career ko, alright! Ngayon, Vitroom versus American, Vitroom Worldwide! Yeah! I'm all hype! Putang ina, hindi ako magpapadaig! Ako talaga yung tunay na buong daigdig! Anong gusto nyo? Teknika lang palo... yung buong daigdig mayayanig, mula yung kay EJ Power, iconic na piyok niya yon sa rap battle career niya kasama sino ba kalaban niya nun? Lil Jon ba o si Jonas? Hindi ko na maalala pero sumikat din yung piyok niya na yon, yung buong mundo ay buong daigdig mayayanig. Pita na grabe, sundalo aktivista, hindi! Papogian to pare! Wala akong pake kung pang isa buhay ang binuo mo mga atake! Basta ako yung makabagong dahilan kaya to Flip Top pinapanood ng mga babae! Tapos ikaw, pogi ka, panggapapota. Since high school, shota mo na yung asawa mong si Jonah! Huwag kang umasta, kuya, puta wala ang ora! Pogi pero isa lang naging jowa! Kawawa! Kayong angas-angas mo, gago, nakakabagot. Kasi Hindi ko alam kung dapat bang laitin yung ganon o mas dapat hangaan na high school pa lang jowa mo na yung Jonah na hanggang ngayon naging asawa mo. Parang sinasabi niya na isa lang naging jowa. Hindi ko alam kung sa bagay, battle to. Pero mas nakakabilib yun kung tutuusin, di ba? Isa lang naging jowa mo. Pero battle nga to. Ayun, napiling asarin ni Vitroom.
Kasal na agad sa unang kanta. Kayong angas-angas mo, gago, nakakabagot. Kasi nagpakasal na agad sa unang kantot. Kaya di kita maabot. Kasi champion sa unang beses na pagsalang. Gago, pinakasal mo, unang beses mo na bimbang. Kung magyabang kang pogi ka, akala mo balagbag ang Ayun yung ano kay Beatroom. Para sa akin, ayun yung sabi kong sakit ni Beatroom. Yung sa rhyming. Na naira-rhyme niya yung salang sa bimbang. Di ba? Pero kung paano niya yung dinideliver, nagkakaroon siya ng ano nagiging ano siya katanggap-tanggap pa rin na dapat as a battle rapper maselan. Sa panahon ngayon, maselan ka dapat sa rhyming. Pero si Beatroom, nagagawa niya pa rin yun ng walang pumapansin, walang pumupuna. Pero, yun nga, kung paano niya dinideliver, nadadala niya pa rin kahit papaano. Estes! Kung gago, pinakasal mo, unang beses mo na bimbang! Kung magyabang kang pogi ka, akala mo balagbag ang testes! Kapugian ko, sakto lang, pero ang daming excess. May mga breakup, mga kaumay, pero yung etis ko, the bestest. Ikaw, love life mo, parang isa buhay mo kasi una lang yung beses. Sa kupalan, gusto mo mahusay ka? Puta ang lalanon. Pero ang totoo, good guy ka? Tangina, sama nun! Kaya di ako sasang-ayon, yung angas mo ngayon ay fucking doubt! Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count! Gago no? Wala akong respeto sa rapper na isa lang yung body count. Wala naman kay Beatroom Yung 3 years kalaban niya. Pangit maging babaero. Parang kalait-lait. Ito talaga Ang ganda nun. Gago. Napakagago I doubt! Gago, wala akong respeto sa rapper na isa lang ang body count! Kaya pala matanda ka na, edgy ka pa rin. Puta, 30 ka na, thirsty ka pa rin. Isa lang kantot mo, di parang virgin ka pa rin. Tapos ang laki pa ng asawa mo, parang turking inahen. Kung mag-uupal, tipong never before said, di magkakayang gamitin. Pero marriage before sex, ayaw lang aminin. Kaya pala panay damay asawa, matagal lang matiisin. Kaya minsan sinabi niya, I have lived long enough to see myself become a villain. I have lived long enough to see myself become a villain. Sinama niya sa written at yung setup ng gigigil, pero Facebook quotes lang naman yung gusto mong sabihin. Sa katangin naka-script sa Batman yon, huwag ka nang maraming say. Tangin ng version cartoon, buti pa si GL Anime. Pero sige lang nga, kupal ka na, kasi ang kapal ng packing paste kasi nung tour na kami nagsusulat, ikaw nang kaka-copy paste. Pero bakit ka nga naging villain? Dati kupal lang sa larangan, pero naging masama ka dahil inggit ka sa pinakita ko kay Slakwan. Tol, ginago ko lang sa garaning wak nilang galawan. Ikaw kupal ka lang para sa laro, wala kang pinagalaban. In-expose ko yung mali nila gamit mali rin, pero iba interest. Kasi nung binaboy ko si Lil Jon, boom! Wala nang 3GS! Sumakto no, na after nun, parang doon na nagka-problema yung grupo. Yung ibang mga lines ni Beatroom, nadadala niya sa projection niya, kung paano siya gumalaw sa stage, yung parang pangkupal na kupal talaga. Kaya, kahit sabihin mong hindi man ganun kabibigat yung iba, once na madala ni Beatroom, nakakakuha siya ng na-attract yung tao sa ginagawa niya. Mas lalo siya napapakinggan na parang tangina, oo nga no, parang mapapa-oo nga na kahit hindi siya ganun kalakas, pero pag si Beatroom nagdala, matatawa ka o kaya putang na madadala ka talaga Ang galing niya kung paano niya pine-perform yung pyesa niya kada battle naman.
Tapos di na DDS at kakampi ko pa sa political party. Ikaw yung mga kinupal mo, ano? Hindi naman nagmilitary. Tapos si Sherry, yung laban niya kay Sherry, si Cray, dinamay na sarap. Pero hindi ko bababuyin yung babae mong anak. Alam ko sa Amerika siya lalaki at proud ang kanyang dad. Eh di mamatay siya sa bullying kasi brown kanyang balat. At di ka kupalan yun. Realidad yun. Sa Amerika, parang may mga narcissist nga doon, no? Parang, narcissist, racist. Naalala ko pa si Apok, May mga racist nga doon pagdating sa kulay ng balat. Siyempre, Pinoy, kayo manggi, hindi natural yung ganong kulay sa ibang bansa. Gayong gustong parating ni Vitrum na na mabubuli lang yung anak niya doon. Gamit. Buhay niya ang pangit kaya ang ganda ng topic. Dinamay ko na anak niya. Nilagay ko sa panganib. Talagang tumira ng bata. Parang si Balakid. Ano yun? Tumira ng bata parang si Balakid. Ano ba yun? Inside jokes? O ano? Wala akong balita kay Allen. Wala akong alam kay Allen. Kay Balakid. Yo! Gago si Vitrum. Grabe ang lakas ng round 1 na yun. Hindi man siya sobrang lakas. Pero malakas na yon kung paano niya pinerform. Litaw na litaw pa rin yung pagiging kupal ni Vitrum dito. Pakinggan natin yung round 1 ni EJ Power, no? Power. Yo! Inaasar ako nito. Stick to one lang daw ako sa aking asawa. Inggit ka lang kasi yung mga putang inang magulang mo hindi magkakilala. Yo! Alam niyo ba kung ba't sa ahon pinabalik na naman ako mga pre? Wala si Looney mamamatay na kasi. Kupal! Sabay katok sa kahoy, no? Gago. Tangin na, naran kasi nagkasal si Looney na i-post na nasa ospital. Kinuha ang pang-hype ni EJ Power yun, men. Ang ganda nun. Gandang opener nun. Wala, Looney mamamatay na kasi. Wag naman. Marami pa tayong aabangan dun eh. Walang tigil yung ano ng tao. Diyan pa si Looney sa harap. Gago. Ang ano nun, ang lakas na ano yun. Paghatak sa crowd. Gago to si EJ. Ano kaya pakiramdam ni Looney yan? Pero sana, wag naman. Madami pa tayong battle na abangan kay Loons. Marami pang mga kanta. May mga may mga pasabog pa yan na gagawin sa liga at sa labas ng liga. Huwag mo munang patayin. Upal. Hindi ito yung hinihingi kong average MC. Ba't mo tinapat sa akin yung gago na yan? Last ahon, dumurog ako ng champion. Ngayon, feeling champion naman. EJ Power versus Vitrum. Yan ba yung dream match na pinipilit ng husto? Pwes para akong nanay at tatay mo. Hindi kita gusto! Tanginang, makating linya yun. Gawa ng sinasabihan si Vitrum na ampon. Yun yung naging angulo sa kanya. Tangina, para ako nanay at tatay mo, hindi kita gusto. Requirement para maging malupit na battle rapper,
Dapat wala kang tatay. Kaya di counted tong putang inang to kasi wala din niyang nanay. Tibay, di ba? Repin niya pa, ingay likha. Nag-iingay pagkat di niya alam kung sino sa kanya ang lumikha. Kaya nga masasabi ko, fuck you sa Tangin ng buka na yan. Ang sasakit ka, sasapok ka agad eh. mga magulang nitong tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Tangina! Level 1000 kupal mode. Tangina to. Tangina nun. Gago ka, EJ Power. Tunay. Wala kayo kay Kobe Bryant, sinama niya yung anak niya hanggang kabilang buhay. Napailing na lang si Looney. Tangina mo, EJ. Grabe yun. Grabe yun. Putang inang linya yun. O baka sabihin mo, hiwalay mga magulang ko. Eh ano naman ngayon? Ikaw nga, pangalan mo, Francis my son, pero wala pang tumawag sa'yo ng gano'n. Di mo kilala mga nang iwan sa'yo? Tangina, ano ka, Para sa akin, yung angulo pa lang na yun. Enough na yon para malamangan ng bahagya yung round 1 ni Vitrum. Pero mahaba pa yung oras ni EJ. dead drop? Puno na daw asisto iwan sa'yo? Tangina, ano ka, dead drop? Puno na daw kasi storage sa inyo, kaya literal ka na in-airdrop. Ako, merong stepdad, kaya dalawa ang aking airpot. Inggit ka lang kasi sa'yo, walang tatay na nag-step up. Ako dalawa tatay, ikaw ampon. Alam mo na ang ating kaibahan. Ikaw pinamimigay, ako pinag-aagawan. Tangina, tamang kalaban. Tamang kalaban to para kay EJ na ungkatin niya yun. Kung ako may stepdad, ikaw, iniwanan, ako pinag-aagawan. Doon pa lang wala na. Round 1, para sa akin, kuha na ni EJ yun. Tangin ang linya yun. Yung pagkatalo niya nung finals hanggang ngayon, iniiyak niya pa. Gusto mong iuwi yung kampyonato, bakit? May uuwian ka ba? Isa buhay finalist nyo to? People's champ pero iyakin? O anong feeling nang mas umasa ka ng ilang buwan kaysa sa akin? Hoy, kahit di ako mag-champion, EJ Power is EJ Power. Habang yung mga tulad mong tanga kailangan pang umabot ng finals para lang mag-matter. Tanginang yan, Arik. Match up mo, di mo ayusin. Ganto na ba, abobo, tingin mo sa akin? Binibigyan mo na ako ng laban na sure win? Tingin mo sa akin, biggest moment ng karir mo, pues ekspektasyon mo dyan punit dahil tingin ko sa'yo, plain ticket ko lang para makapagbakasyon ako ulit. Pansin nyo, panay call out sa battle astang maluwang na yung tornilyo. Kunwari kupal, pag lumalaban, pambano naman yung stilo. Kaya wag ka nang magtaka, ba't hanggang ngayon ikaw ay nandirito? Hinahype ka lang ni Ari kasi namimiss niya na si Nico. Mga di nakakaalam, si Nico si Akata yun. Share ko lang sa mga di lang nakakaalam, ha? Kaya Enigma, kayo na talaga gumagawa ng sarili nyong lapida. Tama naman mga sinabi ni Akata. Joke lang, ayaw maban tulad nila. Ganda ng balik. Sip-sip ka kasi masyado, kita naman sa mga luma mo na fanfic. 2012 pa lang sa mga miyembro na ng Uprising Rumaraydik. Kaya sa mga aspiring rapper dyan, tuloy lang sa pagkapit dahil ito yung buhay na patunay na may patutunguhan yung pagtsupa kay Arik. Ire-remind lang kita ha,
yung nagawa mong hype aksidente. Aktivistang nagmamataas, sa malalaking pangalan ka lang dumedepende. Dehings ka na aangat ng ranggo, hanggang dyan ka lang sa pwede. Tandaan mong hanggang mid-tier lang mga tulad mong batang rebelde. Nakilala ka lang naman nung laban nyo ni GL kung saan Damay dehings pa si ka Batang nag-champion. Rebelde. Oo, isang laban lang maganda sa'yo, parang day one ng ahon. Gago. Who is the shit? Kaya paano tatagos to? Tinalo nga to ni Manda, di umubra pagka malalim. Tinalo din ni Rafian, di tumalab, yabang at hangin. Tinalo ni Prince Rhyme, ni K-Ram, ano bang pag-uusapan natin kung tinalo ka din ni J Black, yung pinakamahina sa batch namin? Damay sibilyan. Kupal. At ngayong kalaban mo si EJ Power, sure ka na magigigi. Balik sa ilalim ng mid-tier yung pangalan mong nakakadiri. Ano, paubos na ba yung mga tunay? Bilang na lamang sa daliri, tandaan nyo tong bagong moto ng flip-top, kupal lamang ang mananatili. Makakatikim to ng maltrato, labang aktivista at sundalo. Titiyaking walang magandang sasabihin yung bibig ko na pasmado. Kung tingin mo sagad at lumalampas na ang iyong pagiging barumbado. Kung bunganga mo ay walang preno, pues ako'y bangin, ikaw sitado. Sa pitin delikado, walang dadating ditong milagro. Kamalasan ng hatid pagpangalan natin ay dinikit mo na masyado. Sa battle rap meron akong sumpa at ito'y dadamhin niya sigurado. Mamamatay kapag tapos lumaban sa akin parang Liljan at Romano. Ganon lang manggago. Dapat sure ang panalo. Magbanggit lang ako ng mga patay na tao. Boom, may bars na ako. Kaya wag mo Grabing ako mapangaral-pangaralan. round Yang diskarteng yan, palyado. Kaya nga tayo pinagtapat eh. Parehas tayong tarantado. Andito tayo sa entablado. Kung saan bawal kang magbago. At tandaan mo kung sinong unang maging mabait. Matik yun ang matatalo. Beast Mode EJ Power, man. Grabe yung round 1 na yon. Lamang na lamang si EJ doon para sa akin. Sa round 1 na yon, lamang na lamang si EJ Power. Napaka-solid nun. Dami civilian talaga, men. Ang inang battle na yon. Kung yung kay Vitrum, parang medyo tumaas na yung level sa warm-up. Yung kay EJ, damn. Parang nakakuha siya ng parang yung adrenaline ando doon na kaagad. Ganun ka parang Mike Tyson. Si EJ dito talagang walang papalagpasin. Round 1 pa lang. Tangina, round 1 ko EJ Power. Pakinggan natin round 2 ni Vitrum. Hindi na ako champion! Puta, invento ka, bitch! Kung di ako champion, ba't yung DMs ko ang dami mga chicks? Sabi na, di ba, ang dami nang hangad yung titi kong bakat. Vitrum the people chop, lalaking para sa lahat. Tsaka, tayo na, pinag-aagawan daw siya. God damn! Pinag-aagawan siya ng mga tatay kasi yung nanay niya ginangbang! Para sa lahat! Sigaw ba? Hanggang mamatay to! Malamang angles nito, pang-engot na naman. Sabihin wala akong pamilya kahit meron pa naman. Kaya egol ka na dyan kung ganyang angle na sisikap. Kung tingin mo wala akong pamilya, come on bro, pamilya ko ang flip top. Ganda ng mga rebat ni Vitrum. Putang ina. Ano nyo? Takinan to, billing,
Puro reference ka lang, kaya mga bars corny. Mga pinanood na gory habang yung life comfy. Hanggang mag-flip top, makilala at maging wak, lodi. Puta, ikaw lang yung bilay na walang laman, yung backstory. Dumilim lang buhay na nagka-PTSD siya. Yeah! Real yan talaga. Nagka-PTSD kahit medic lang siya. O di ba ang tanga? E di lumibang ka na. Sa Pinas, puta, magbalik ka na. Kasi nang gagamot ka na nga lang doon, takin na nagkakasakit ka pa. Ang galing nun, tuna, naggagamot ka na nga lang doon, nagkakasakit ka pa. Need you, nurse. Takin na to, sundalo per nurse lang naman. O walang masama sa mga nurse. Papuri sa inyo. Pero ito, sinungaling sa verse. Bullshit na to. Pero ako, sobrang galing. Di kayo kailangan para mapabuti ako. Kasi huling kita ako ng nurse nung tinutuli ako. Kasi ito ginagamot kay inay ng aso. Puta paksit naman. Hindi PTSD yan gago. Rabies na yan. Gago. At kesa lumabis pa yan, umuwi ka na kasi dito. Kung mahilig ka talaga sa mga kano, ipapasok kita sa BPO. Ay na umuwi Call dito center kasi bigla, may no? kanta siya. Ako ay weirdo, weirdo. Sa pagkabata ng inalay, kwento ng kanyang buhay at imaginary mga kaaway. Sa kwarto lang na sana ay walang kasama na karamay. Nagangas ba kay GL, parehas lang din lumalabas ng bahay. Tangin na mo, wag kang puro dalas-dalas sa yabang. Hindi pwedeng puro ka lang angas-angas sa laban. Dapat meron ka rin galawang labas-labas tanganan. Sabi niya sa Weirdo Song, may mental health problem siya. Wow! Grabe! Paano nangyari? Eh may pera yung tatay mo tapos mayaya ka dati. Sa biyaya ka grabe, di ka makampante at papamatake. Kaya hindi mental problem yan pare. Ang tawag dyan, maarte. Di yan feeling. Trip nan pang nerdo eh. Weirdo eh. Ayaw pa nga pahawak sa kwelyo eh. Hawa ako ba? Uy. Ay, lakas ang round to ni Bitrom din, ha. What? What? Paisa lang. Oh. Nahawakan na tangina. Ang tagal mong tiniis, men. Papahawak rin pala, kailangan lang ng kiligin. Ang gaspat yun, men. Sa gitna ng O, di round. ba, feeling? Pero biglang tinwik. Hinawakan talaga parang badang nag-init. Kung tingin mo kupal ka, ulol. Kung hindi ka legit. Kasi kung wala kang puso, puta, bakit ka kinilig? Di ba? Aasa na lang kita na matindere pa. Wala akong paki sa mga bansag sa atin sa eksena. Lumaban ako kasi 500 lang yung pang Noche Buena. Kung tingin mo sa akin kompetensya, ang tingin ko sa'yo, pera. Andito lang talaga ako para magdala ng disturbance. Para lang sa mga tao, kaya pinaganda ang performance. Pera lang habol ko, tarantado. Wala kang importance. Manalo, matalo, may pantiket na ako sa My Chemical Romance. When he was a young boy, yung nanay, binaboy. Kaya nga siya ang boy, Pasensya ko yung buhay mo, pinampaligsangan. Bunga ka ng imperialismo dito sa ating bayan! No to US aggression! Hindi yan kailangan! Ang gusto namin, Tagalog, Bisaya! Yan ang totoong digmaan! Tagalog, Bisaya, let's go! Buti pa yung mga kalabang Bisaya eh. Pinoy talaga kahit i-hate. Legit mga pamilya at true to the race. Kantutan na magulang nila. Kantutan na magulang nila. Agoy, agoy! Mahal kita! Kantutan na magulang nila. Agoy, agoy! Mahal kita, babe! Yung mga magulang mo, puta ka na, rape! Oh my God, Daddy, I am your slave!
At di talaga yun ang buhay that you wanna live in. Nagsundalo sa ibang bansa para makapit in. Nanay mo lang tinira, pero lahat na kayo alipin. Tatay mo general, nanay mo general cleaning. Grabing round 2 yun. Grabing round 2 yun. Tangina. Paligsahan ng pagiging kupal. Last ng round 2 ni Beatroom. Grabe. Kuha niya yung crowd. Yung freestyle niya doon sa gitna. Ibang klase yun. Ibang level yun. Ang galing nun. Tangina, wala akong masabi sa dalawang to. Napaka-solid ng comeback ng round 2 ni Beatroom. Pakinggan natin yung kay EJ Power. Everything na tayo. Baka tayo nanonood na boxing eh. Tangina, may asawa daw na kanu yung nanay ko. Tinitira pa, ang daming arte. May asawa na kanu yung nanay ko. Tawag doon, diskarte. Yan to eh. Hoy, tumingin ka sa akin. Magpapakabait na ako. Awat na muna sa mga pandemonyong talata. Ayoko din kasi makancel at tuluyang maulat sa masa. Kaya ano, pure lyricism muna tayo? Balik muna sa mga pang-obra na bara? Ulul, hindi ako titigil mangupal hanggat hindi ako kinakarma! Walang planong magpaawat yung dalawa. Cancel, cancel. Ano ako, parcel? May napanood akong reels nito. Nasa press con. Habang nag-i-speech, may binabasa. Sabay labas ng litrato ng mga may black eye niyang kasama. Eto nga po pala yung mga tropa kong ginulpi ng parak sa alsada. Ang tanong ko, tang ina ka, anong gagawin namin sa picture ng mga panda? Pa-atheist ka pa kasi. Ba't ba ayaw nito kay Lord? Eh para na rin kayo nagpepenitensya tuwing yung mga pulis hinahataw kayo sa likod. Nakita niyo yung picture nito na nahuli siya ng pulis? Yung niyayabang niya ng lubusan? Kasi nakatakas naman daw siya sa kinauukulan? Ulul, kusa ka lang nilang pinaawalan kasi dagdag pa, lamunin ka sa kulungan. Ang inang bait pa nga nila eh. Kung ako yung pulis, Armalite yung bibit-biting ko sa gitna ng kaguluhan. Tututukan ko't pupuruhan tong mga tangang nagkukumpulan. Raratrating ko ng sukdulan yung matitigas nyo na bumbunan habang hinahayag ni Remulla na walang nangyayari na putukan. Tangina kung galit ka sa mga pulis, san ka hihingi ng tulong? Hindi na maiibsan yung kahirapan kahit anong pilit pang pagsulong. Padikit na lang kitang tututukan para mas maramdaman yung ugong. Pero di na kita kailangan barilin kasi mamamatay ka naman na sa gutom. Ang sarap lait-laitin ng patay gutom na hampas lupang to. Ang sarap ding iboto ulit ni Marcos para lalo magkanda leche-leche buhay mo. Gusto mo bang maibsan yung gutom na dinaranas mo ng sobra? Magsimba ka araw-araw, may libre dun na ostya. Offensive shit. Yari na naman ako nito sa Reddit. Pauulanan na naman ako ng pahaging. Tang-ina kasing flip-top sa Reddit yan. Group chat ng uprising. Gera na. Grabe, wala. Parang wala silang limit dito, no? Halos lahat. Tana. Damay kung damay. Nakakaano silang panoorin. Parang nakaka-excite kung paano nila tatapatan yung bawat rounds nila. Napapaisip ka kung anong magiging laman ng round 2 ni Beatroom.
ni EJ o round 3 nila. Kasi yung pukpukan nila talagang walang balak magpatalo yung isa't isa. Walang nagpigil. Talagang sinanggad nila to hanggang sukdulan. Alam nyo ba kung gaano kasupot tong tinatawag nyo ang pinakamaangas na Gen Z? Sabi niya sa podcast, kaya ko lang naman dinamay si Lil Jon kasi natatakot akong idamay ni Slackwan yung mga tropa kong nagpakamatay na binigyan kong pugay publicly. So may mga tropa ka palang nagpakamatay. Sino? Sinensored ni Kuya Kim. Mga tropang di mo natulungan nung humingi na sa klolo. Hindi na nila kailangan ng papugay mo ngayong nagchichill na sila sa purgatorio. Ano, masakit? Magkaroon ng mga kaibigan na First time sa battle to. Ay, hindi. Ang first time yung na-minute. Parang naka-censored siya. Parang ganon. Parang naka-mute. Minute ni Kuya Kim. Ni Kuya Kebs. Putang na Kuya Kim. Naging Kuya Kim pa bigla, no? Tangina. Ganon ka-dark yung laban na to. Yung una nakita ko parang kay Dodong Sai pa yata. Yung nag-promote siya ng Sugal ba yun? Hindi ko alam. Pero dito, grabe, pinangalanan talaga ni EJ Power. Na magandang moves yun na ginawa nila ng flip top. Dahil yung tragic na nangyari na yon, yung ano na yon, yung rason kung bakit nawalan sila ng buhay, hindi siya normal eh. Hindi siya natural. Okay lang sana kung sa mga aksidente, pero yon yung nag-commit ka ng ganong action, parang tas pinangalanan pa ni EJ. Damn. Ang iningatan lang din ng flip top dito yung magiging emosyon ng pamilya, mga kaibigan, or awareness din sa mga bata na hindi natin tinotolerate yung mga ganong or sa kahit sino naman, kahit hindi lang sa bata, sa lahat. Hindi yun yung karapat dapat na mapanood nila o marinig sa flip top. Pero hindi natin hawak lahat ng utak ng battle MC kasi pareha silang ganyan yung naging karakter, kupal kung kupalan, at hindi natin inaasahan na kayang gawin ni EJ Power yon. Pero ang ganda ng hakbang na ginawa ng flip top para doon. Salute. Prestang ina, ayaw mo yun, marami kang gamit na mabuburaot pag deads na sila? Ano masakit? Kasalanan mo yan. Hilig mo kasing maipagkaibigan sa mga suicidal na rapper. Hindi ka rin kasi napalo nung bata, kaya ngayon binayayaan ka ng mga tropa na hanger. Sa CR daw sila natagpuan. Doon sila nakasabit ng matagal. Nakalawit pa daw yung dila. Alam mo, nang aasar. Big T yarn. Big T yarn. Ganun sila mag-hangout. Damn. Napakatindi. Pag nagbanding sila, KKB, kanya-kanyang bigte. Sobrang lakas ng round 2 ni Vitrum. At yung round 2 ni EJ, sinalubong niya ng hindi ganun ka-impresibo. May mga mangilan-ngilan. Pero itong angulo na to, tingin ko,
ito ang dahilan para ibigay ko yung boto ko kay EJ Power kahit hindi pa siya tapos. Yung angulo na yon, yung bayag mo para sabihin yung mga ganong bagay, pangalanan yung mga taong yon, na kung hindi dahil sa flip top, hindi masasagip ang pag-iingat ang mga pangalan nila. Damn! Kung si Naruto may nine tails ba? Kay EJ sanga-sanga yung sungay. Grabe yun. Men. Sobrang, sobrang dark nun. Para sa akin. Yung angulo pa lang na yun, bukod sa nalaro niya na maayos, personals, nakuha yung crowd, direktang atake, ano pa ba? May mga elements pa siyang napasok. Sa angulo pa lang na yon. Kaya para sa akin, ayun yung angle na yon, sapat na para makuha ni EJ tong round 2. Ano, tuloy ko pa? Gusto nyo pa? Mga tropa niyang patay, lait-laitin? Well, tawag dito, Big T-Bars, kayo naman ang aking bibitin Pero at least hindi sila nagbaril sa uluhan at makita mo silang nakahandusay sa sahig ng duguan. Pagiging aktivista mo para sa akin ay malaking kaululan. Buti pa yung mga tropa mong nagbigte may napatalsik na upuan. Let me respawn in Rome, please. Yes! Our city currently has a population of 9. A farmer? I definitely need you. Aha! We have 21 now. Next, I gotta build houses. Too many things I need to spend money on. So I'll... Grabe. Aktivista ka, tas dinala dun yung yung angulo. Buti pa yung mga yun, may napatalsik na upuan. Ooh. Hindi ko na alam ang re-react ko. Sa paikibaka mo sa kalsada, yan yung mga nakasama mo na tropa. Sila din yung kasama mong magtago sa mga pulis na rumoronda. Nung sila na'y nangailangan, nasan yung suporta? Para saan pa yung pagiging antay mo kung yung pagpapakamatay nila hindi mo na kontra? Ikaw yung salba sa salbahe? Yung bunganga mo, paikalma. Marami-rami na rin yung bilang ng mga tropa mong nagpatiwakal na. Yung iba nga na ikanta. Kaya tanong ko ilan pa, tanggapin mo na lang na mas marami kang tropang natulak sa kapahamakan kesa na isalba. Now tell me what you fight for. Paano pa kami maniniwala sa pinaglalaban mo ng hardcore? Kung yung inspirasyon mo sa pagrarally na si Balakid, kumakantot na lang ng minor. Hindi ko alam yung issue na yun. Bakit ba? Wala akong alam sa issue nun about kay Balakid. Pero pareha silang may linya about kay Balakid. Well, lumabas na sa battle rap. Hindi ko alam yun. Wala akong alam doon. Hindi ko mareakan ng... Hindi ko alam kung ano nangyayari kay Balakid. Pero sa kanila, nakarating yung... Nasagat nila yung radar na yun. O ano itatanggi mo? Kasi childhood superhero mo yan. O baka pinagtatakpan mo lang yung trauma mo kasi di ba na-discover ka niya nung menor de edad ka pa lang? Tinuring mo siya na teacher, guro at saka preacher. Kaya kung si Balakid yung PDD, etong si Beatroom, Justin Bieber. Speaking of Balakid, di ba pares kayong kontra sa war on drugs? Tsaka sa mga pumapatay na parak? Kakakontra nyo sa tukhang, ayan yung presidente nyo, bangag. Binibigay naman daw kasi yung gusto nyo. Puta kung kontra pa din kayo. Kung ako yung presidente, tas ganito yung residente, puta mapapadroga din ako. Kain ng mga to, pati pa ikiba ginagatasan, para lang yung pulo versus motus kasi mga walang kwenta pinaglalaban. Gago. Kaya
paano kami maniniwala na yung ginagawa nyo para sa kahirapan kung yung mga pulubi nga pag nagrarally kayo, hindi kayo sinasamahan? Ano? Anong nagawa ng ilang dekadang pagrarally nyo? Kung mas may napakulong pa yung ilang minutong panlalaglag ni Saldico? Ano? Anong nagawa ng ilang taon yung pagrarally? Kung yung tinuturing yung diktador nakalibing sa libingan ng mga bayani? Si Gloria, mayamang single mom. Si Erap, tamang wheelchair lang. At yung pinakulong nyo na si Duterte, ayun, nagchichill sa Switzerland. Ngayon, paano nyo masasabi na naging makabuluhan yung ginagawa nyong pambubulabog kung pinasarap nyo lang lalo yung buhay ng mga putang inang kurakot? Galing ng Tandaan punto mo, niya doon. sa mata ng sundalo na nawarsyak, lahat ay walang kakampi o kalaban. Sa marcha ng kamatayan, sa marcha ng kamatayan, diba, ang kaliwa at kanan. Pagkatao mo'y niyurak-yurakan, winalangyan ng sagad-sagaran. Literal ka ng may kalye sa katawan pagkatapos kitang tapak-tapakan. Tangina, alam kong hiyang-hiyaan sa sarili mo, hindi mo man aminin. Sira na rin kredibilidad mo pagkatapos kitang lait-laitin. Di lang mga buto niya, pati paniniwala niya yung nagawa ko ding baliin. Kaya sa mga dick rider nito ngayon nyo sabihin, maybe I can fix him. Galing ng mga punto ni EJ Power doon. Para sa akin, round 2, EJ Power pa rin yun. Although, yung round 2 ni Vitrum, halatang na-overpower kagad yung ipang sasalubong ni EJ na round 2. Medyo gumaan yun at tumamlay. May mga iilan-ilan na sumusulpot pero hindi siya ganun kabibigat. Pero yung dumating na dun sa anggulong about sa tropa, dun, para sa akin, nun, ang laking puntos nun para sa akin. So, round 2, EJ Power. 1 and 2, EJ Power. Pakinggan natin round 3 nila. Anong laban to? Yung mga tropa ko namatay, dinamay pa. At merong ovation. Yung mga militar mong tropa, ayun o, sir, just bomb my location. Tsaka wala kami napapasali na pulube. Ano ka, wala Grabing ka? rebat yun. Wala napasama. Tangan, ang ganda nun. Ang gandang rebat yun. Yes ba, may location. May location. Tangin sa ano ba to? Si yung Bayot ba yun? Bayot yung apelido. Parang ganon. Galing. Ang galing ng ano. Ng rebat na yun. Magandang rebat yun. Na pulube, anong tingin mo kay Tulala? Wala ka? Wala na pasama na pulube, anong tingin mo kay Tulala? Tsaka yung mga tropa kong namatay, okay lang, meron silang fame. Hindi mo alam, tropa ko si Kurt Cobain. Hindi. Gusto niyo na ba ng kupalan? Gusto niyo na ba ng kupalan? Eh, ba't eto lang? Taas natin yan, brother. Kung sino matalo sa laban, tangina mo, hindi nababatel. Yeah! I said this to the core. Kaya butasan sa vitals. Kupalang sagaran, sugalan, pangalan, walang revival. Si GL, aking mahal na nga yan. Walang alinlangan, ikaw lang ka-rival. Pero papakita ko ngayon paano sa buhay ang patay, ang final. Kasi ako, mawala man ang laban, kalagayan ay good. Imbitado ng mga organisado kong palangay sa mga hood. Barahan ko ay truth, kahit madalas pala rude. Ikaw pag wala ng flip-top, puta, di ka na mapapanood. Kaya talunin mo ako. Kasi tibak sa flip-top, tapos sumisikat, di ba ka-hustle? Ikaw kung militar ka, huliin mo ako, hindi ka mabatin. Pero wala talagang sinabi yung mga ano ba? Pero di mo talaga madadali yung mga grabe, yung patak na rapper. Wala talaga sinabi ang uniforme sa balat ng struggle. At tanggap ko, kung wala ako sa top Ganda 5 nun. at mga top na MCs, puta na sa top 5 pala ako ng mga putang inang pulis. Buha ka ng bitch, kaya hindi pa diliman yung habol ko sa labang to. Kailangan ko liwanag ng tanghalang to para sa kaligtasan ko. Pero kahit ganun, natindigan ko mga hanay, di kailangan ng ranggo. Namuno kahit mababa, wala kaming amo. Tangina mo, tao
tauhan ka lang. Ako may mga tao. Nagkakampo ka lang. Ako nagpapakampo. Mga rapper dito. May... Let's go, Beat. Ganda ng Mga rapper sinasabi ni dito may Beat. hip-hop united sa pakikibakay rooted. Yan yung mga youngstana ng Menjola, Malacanang, Inusig. Iba't ibang kampo at tao, makabayan na truest. Tapos ikaw, walang personality kundi mag-istondalo ng US. At tangina mo, tangina ng bansa mo. Marami pa diyang madadali. Mapa Central o Norte, lumalawak palagi. Yung kalikasan ginagawang base. Putang ina niyo pare. Tangina mo, EJ, ako na lang. Huwag kang Sierra Madre. Galing, butang na. Tangina ni Beatrum gumamit ng mga mga trending na pangyayari. Si Sierra Madre, wag na yung Pilipinas, ako na lang. Tangina, binaliktad eh. At pumapatay raw sa Iraq kahit di tunay ni Yabang. Para masabing army siya, binubuga sa laban. Mga kwentong di sa kanya, tinutugma at sinasalang. Gago ang totoong mandirigma, sinusuka ang digmaan. Wala akong respeto sa mga rapper na walang kalye sa katawan. Misa pinangalandakan, pero merong GL ng palo, malakas sa laro at kasama sa laban. Kasama sa laban. Ikaw sundalo ng kano, sa estado kahalo, Pilipinong kasangkapan! Pilipinong kasangkapan! Gago, wala kami respeto sa rapper na hindi makabayan! Hip-Hop United! Ano kala mo, seryoso ko? Porque walang tawanan? Taga ko seryoso ko sa pinaglalaban ko, di kita lalabanan. Kasi alam kong babanatan mo mga kampanya ko na walang kapararakan. Pero ito talaga yung kapitalismo eh. May pera sa katangahan. At bitbit ko kasamahan. Pero dito pasikat, yun yung mga natayo ko kung hinakagilap. Kung hinakagilap, nagdala ako ng tropa kasi ganyan maging hip-hop. Ikaw di mo madala yung mga tropa mo kasi puro ban sa flip-top. Wala akong pakasalaban na to. O grabe na ako, iho. Ano pa ako palang tangina mo? Mag-rally ako dito. Yung bilin kong imaay, babasagin na to dito. Kasi ang tunay na kalaban ng mga Pilipino ay imperialismo. Pag sinabi kong US imperialist, sabihin nyo, fucking terrorist. US imperialist! US imperialist! Sundalo ka, kaya rekta yun, at burado ka halos. Kahit magrebat ka, putang ina mo, hindi na yan maayos. Maghanap pala kayo ng bagong tuta kasi babagsak na si Marcos. Lahat ng sangkot, dapat managot. Lahat ng sangkot. That's on me, man. Ganda ng round 3 ni Vitrum. Kung titignan mo siya, hindi siya parang pambattle masyado, pero pasok pa rin yun dahil si EJ as a sundalo, pareha sila nagpakita ng bayag dito, no? Talagang pinakita nila. Iba yung pyesa ni Vitrum sa round 3. Talagang ando doon yung concern sa pinaglalaban niya. Ando doon yung puso. At magagandang mensahe yun. Kaya pumalakpak ako para kay Vit dahil kahit anong sabihin sa kanya ng na-angulo sa kanya sa battle rap, sa pagiging aktivista niya, tinatayuan niya pa rin yun as a battle MC at activist. Tumatayo siya sa entablado, nadala yung parehas na karakter na yon. O bukod sa laban, yung pinaglalaban niya, lagi niya ring dala. Kaya kung proud si Vitrum doon, dapat maging proud tayo dahil hindi lang para kay Vitrum yung ginagawa niya. Para rin sa ating lahat yun. Kaya napaka-solid na round 3 nun. EJ Power tayo. Putang ina mga to! Putang ina, pasang-pasa
Sino kayo? Putang ina nyo, ano? Tangina, yung tablado ko to, nagagawa nyo pang sumampa. Tandaan nyo, mga tulad nyong laylayan hanggang dyan lasang baba. Pero Ox na rin, sinama mo yung mga tropa mong aktivista na tanga para may tagasigaw ka ng hustisya habang binabati pag kita. Tangina mo. Grabe! Lakas! Daming sinasabi. Ganyan ako kalupit, napalabas ko yung bitroom na tangrali. Pero kahit na ganun, alam niyong kukulangin pa rin yung puwersa. Lalo't pag pinalabas ko ngayong round 3 yung EJ Power na panggera. Game! Supot mo, tol. Kagap yun ah. Hipokritong punyeta. Kala ko ba ayaw mo sa kapitalismo? O ngayon meron akong pruweba. Di ba ini-sponsoran ng Mighty yung rap lines kasi kailangan nyo ng pera? Mukhang totoo nga yung kasabihan na yung sigarilyo, nakakatanggal ng problema. Kaya hindi mo na mabobobo yung mga tao na nandito. At malamang sa akin na rin pumanig yung mga kasama mo sa aktivismo. At dahil madali kang napaoo sa halaga na tagpipiso, malamang pag inibita to ni Toyo sa Pinoy Pawn Star ang ibenta niya prinsipyo. Tangina ang chip mo. Yun ay hinihintay mong punchline. Tumitira pa kay Andrew E. at Francis M. pero sumunod sa yapak ni Glock 9. Na kunwari, makabayan, gumagawa ng kanta tungkol sa korupsyon, pero nung nakita niyang komportable yung upuan, di lang siya basta umupo, nagawa niya pang kumandong. Pero hindi. Malayo din naman kay Glock na yung dala-dala niya na adhika. Kasi wala ka namang iniingatan kaya handa ang magpasira. Ang pagkakapareho nyo, parehas nyo ang ginagawa para kumita. At ang pagkakaiba nyo, hindi mo pwedeng ipalusot na para yan sa pamilya. O diba? Handang magpakapapit just to earn a living. Ulul parte ka din ng Matrix kaya wag kang magpa-victim. Yung bad guy na persona, hindi niya na yan mithiin cause he has lived long enough to see himself become alipin. Puta ng NPA. Pati na din ni Arik, sunod-sunuran sa kapitalismo sa may tinagpagamit. Kaya kung ako, may PTSD na pang post-traumatic, eto din may PTSD cause you're paid to suck dick. Konting piso pa lang yan. Napupunan na yung pangangailangan mo. Baka pag nakatikim ka ng dollar bill, malimutan mo pagiging makabayan mo. O di ba ayaw mo sa US? Galit-galitan ka pa, Chong? Gago ba, kung di kayo niligtas ng Amerika noon, binabayo-bayo pa rin kayo ng Hapon. O paano kung biglang mag-away yung mga bansa? Magwatak-watak bawat estado. Maaasahan nyo ba yung mga pulis nyo at sundalo na di naman lang naranasang mag-ensayo? Sinong ipapadala nyo? Yung mga aswang? Sagutan nila, putang ina. Tikbalang, kapre, tsaka engkanto? Ang dapat ipadala tong mga aktivista na walang ginawa kundi magreklamo. O para saan yung tapang nyo at pagsisigaw nyo sa protesta? Maangat mo pa kaya yung placard mo pag nasa gitna na kayo ng gera? Titindigan mo ba yung bansa sa oras na bumaliktad yung kulay ng bandera? Baka sa oras na yun, ang tanging maiangat mo na lang, puti na tela. Ganyang kalupit ang tadhana. Tanggal kulit nitong bata. Sayang yung pinuputok ng butsi mo kung hindi ka tatama. Total nagpapakarisal ka, sambitin mo na yung mga huli niyang talata. Apunte fuego sa bagong bayan bilang probinsya ng China. Dapat natuto ka na sa ginawang pang-aalila ng Kastila. At kung alam mo na yung mga susunod na mangyayari, aralin mo na rin yung Mandarin na wika. Dahil kung papanindigan mo yung pagiging Tagalog mo sa gitna ng girian, baliwala yung pagmamakaawa mo kung yung papatay sa'yo hindi ka naiintindihan. Sino dito yung mga Pilipinong may bayag? Taas kamay! Taas kamay! Are you with me? Wag na wag kayong gagaya sa mga baklang to na tumututol sa ROTC. Matuto kayong mag-ehersisyo. Tindigan inyong prinsipyo para maganapan nyo yung papel nyo pag tinawag kayo ng serbisyo.
Kaya ngayong mga tulad nitong komunista, matagal nang nasa peligro at ang pinakamalaking pagkakamali mo, dito mo pinadestino si Sergeant Florentino. Matuto kayo ng depensang pangsarili nang di kayo magawang bihagin at kontrolin din ang damdamin nang di kayo magaya sa Gen Z, henerasyon ng mga iyakin. Ayaw nyo sa Amerika, ayaw nyo sa China. Ang tatanga nyo. Susugod kayo sa gera, yung helicopter nyo, 3. Sige, ako natuta ni Trump, sundalong kano, mga putang ina nyo. Pero oras na iligtas kayo ng Amerika sa gera, isubo nyo burat ko. Sige, laitin mo yung US na dahilan ba't nabuo ang inyong institusyon. Tandaan mo, kung di pinapatay ng Amerika si Ninoy, hindi magkakaroon ng revolusyon. Kaya ano, laban? Pinalitan ko na yan, brother. Pag sinabi kong EJ, sabihin nyo, power. EJ? Power! EJ? Power! EJ? Power! Wala nang matatanga yung mga mali mong binibitaw. Ngayon alam na ng lahat, marami ka lang nililigaw. Kaya nga lahat madadala, ultimo pati ikaw, pag narinig mo na yung pinaglalaban mong people, power ang sinisigaw. Ang ganda ng sagutan nila sa round 3. Tuloy natin to. Ano? Malakas ba yung hakbang yung natututulan lang naman? Alam nyo, makakamit lang yung pagbabago sa madugo na paraan. Kaya kung gusto nyo ng ganyan, humanda ang hukbong sandatahan, aktivista at buong mamamayan, tara sabay-sabay natin na sunugin yung loob ng Malacanang. Hindi talaga natatakot si AJ magsalita ng kung ano-ano. Ito yung, nabasa ko to, may mga nag-trending, parang about kay si Rimulya yata yung kagit-gitan nun. Yun, minsan, siguro na overlook lang din natin yung power ng battle rap na akala natin minsan, lahat ng sasabihin natin, hindi tayo mapupulaan. Pero, aware na si EJ doon. Sa dami na nangyari na ganong sitwasyon sa flip-top or sa ibang liga, aware na si EJ doon. Pero, doon pa rin yung lakas ng loob niya para sabihin yung mga yon. Grabing battle to, men. Grabing battle to. Na parang hindi na nila pinag-ingatan talaga yung mga gusto nilang sabihin sa gitna ng entablado. Na alam nila kung ano yung pwedeng kahinatnan nun. Pero, syempre, saludo pa rin dahil may mga bayag talaga sila harapin yung anumang kahihinatnan ng sasabihin nila. Para sa pareho nilang pinaglalaban. Go! Okay na ang ina nyo. Tapos na pala yun. Flip top, Vitrum versus EJ Power. Mag-ice pang beses para sa ng pareho. At pagkatapos nito, may special na mensahe rin si Sir Glock 9 para sa atin lahat. Pero ang boto ng orado, 3-2. Magigay para EJ Power. EJ Power yung nanalo. Yung round 3 na yon, hindi ko alam kung paano mo i-explain yung sagutan nila dun sa round 3. Pero kung titignan mo siya, pareha silang may pinaglalaban, pareha silang may pinupunto, pareha silang tinatayuan yung mga gusto nilang sabihin, pareha silang may bayag doon. Siguro, yung round 3 na yun, gusto ko siyang ibigay kay Vitrum. Dahil tumayo siya sa sa sarili niyang karakter
Although parehas naman sila ni EJ Power, kumbaga parang masyadong makabayan yung inano nila, yung tinalakay nila doon. Tapos parang naging Philippines versus US kasi yung nangyari. Mas na-appreciate ko yung kay Vitrum. Hindi ko naman sinasabing hindi maganda yung mga sinabi ni EJ Power. Maganda siya. Kung tutuusin, maganda rin talaga yung round 3 ni EJ Power. Malakas din yon. Pero sa akin, sa personal na lang din, sa ano ko na lang, sa personal ko, hindi kasi siya, kung sa battle, kung titignan mo siya sa battle rap, siguro i-ano ko na lang to ng personal. Dahil, ang naglalaban, ang pinaglalaban ni EJ parang sa US, tapos siya Pilipino siya. Pero ngayon, syempre US citizen na siya. Yun lang siguro, doon ko lang siya natitignan siguro. Na mas naramdaman ko yung kay Vitrum kaysa kay EJ na alam nating dugong Pinoy na inilalaban yung ibang bansa. Parang ayun na lang yung doon ko na lang siya tinitignan. Pero buong pyesa nila sa round 3 sobrang may mga punto rin naman talaga sila. Siguro mas nadala lang ako ng kung paano nila pinerform yun, yung emosyon nila. Mas naramdaman ko lang yung kay Vitrum bilang Pilipino rin. Pero sobrang solid ng laban na to. Sobrang solid nito para sa akin, tangina men. Kung hindi ako nagkakamali, Battle of the Year to, na-post ko to, na-share ko to. Kasi yung live, tangina, walang tigil yung sigawan talaga men. Talagang kikilabutan ka sa live. So yun, 1 and 2 EJ Power, 3 Vitrum na bahagya lang naman. Mas nagustuhan ko na lang siya bilang Pilipino, yung puso ni Vitrum doon. Mas naramdaman ko yung gusto niyang iparating. At ganoon din naman kay EJ, pinagkaiba lang, iba na yung pinaglalaban din ni EJ. So yun, napaka-solid na battle. Congrats sa dalawa. Sa Flip Top, kay Enigma, at syempre sa lahat ng mga nakasubscribe sa atin, sa mga nanonood nito, maraming salamat. Sana patuloy nyo lang suportahan yung ginagawa natin. At yun, abang-abang na lang tayo sa mga susunod pang uploads. Napaka-solid na battle, tang ina nyong dalawa. Solid. Peace out.